Isinumbong ako ng biyenan ko sa pulis. Inaakusahan akong nagnakaw ng 7 milyong piso. Walang emosyon, na pinanood lang ako ng asawa ko habang dinadakip at dinadala papalayo. Ngunit paano nga ba matatakpan? Nang isang masalimuot na kasinungalingan ang katotohanan, halina't subaybayan natin ang isang makapigil hiningang pagbaligtad ng sitwasyon na magpapabagsak sa isang mapanlinlang na pamilya. Pagbukas pa lang ng pinto ng aming condo unit, isang mabigat at tensyonadong hangin ang sumalubong sa akin. Imbes na ang mabangong amoy ng hapunan na karaniwan kong inaabutan, ang bumungad sa akin ay ang malakas na iyak at hagulgol na umaalingaw sa sala. Ang biyenan kong si Aling Dolores ay nagpapagulong-gulong sa malamig na sahig na gawa sa tiles. Humahagulgol siya habang paulit-ulit na hinahampas ang mga kamay sa sahig. Ang kanyang buhok na may mga puti na ay gusot-gusot at tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang mga panaghoy na puno ng hinanakit ay tila pumupunit sa katahimikan ng aming lugar sa pag-aagaw ng dilim at liwanag. Si Liza, ang kapatid na babae ng asawa ko, ay nakaluhod sa tabi niya. Hinahaplos ang likod ng kanilang ina habang bumubulong ng mga salitang nagpapakalma na may halong pag-aalala sa mukha. Nakasuot siya ng isang matingkad na pulang silk na pantulog. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkataranta. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa pinto kung saan ako kalalabas pa lang. Nakatayo sa gitna ng sala si Paulo, ang aking asawa. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom at ang mga ugat sa kanyang noo ay kitang-kita nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay naging sintalim ng kutsilyo na direktang tumusok sa aking puso, puno ng matinding galit at malupit na paghamak. Pumasok ako sa bahay. Maingat na inalis ang aking sapatos na may takong at inilagay sa lalagyan. Pilit na pinapanatili ang kalmadong boses hanggat maaari upang tanungin kung ano ang nangyayari. Maayos naman ang aming pamilya at bigla na lang nagwawala ang biyenan ko na parang may patay. Ngunit bago pa man ako matapos magsalita, mabilis na lumakad si Paulo papalapit sa akin. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at ibinato ang isang bunton ng papel sa aking mukha. Ang mga manipis na papel ay nagsiliparan sa hangin bago bumagsak sa aking paanan. Ito ay isang resibo ng bank transfer. Malinaw ang pagkakaprint ng kopya ng resibo na nagpapakita ng isang napakalaking halaga na inilipat. 7 milyong piso. Isang kaba ang naramdaman ko sa aking dibdib. 7 milyong piso. Iyon ang buong halaga na nakuha ng biyenan ko matapos ibenta ang kanilang lupang pamana sa Batangas. Isang buwan na ang nakalipas. Lagi niyang ipinagyayabang ang perang iyon sa aming mga kapitbahay. Sinasabing iyon ang kanyang retirement fund. Pera na nakalaan para sa kanyang magiging apo sa tuhod. Yumuko ako para pulutin ang resibo. Ang nagpanginig sa aking buong katawan ay hindi ang halagang 7 milyon, kundi ang pirma ng naglipat ng pera na nasa kanang ibabang sulok. Ang pirma na iyon ay eksaktong kamukha ng pirma ko. Bawat kurba, bawat anggulo ay ginaya ng napakagaling. Higit pa rito, ang resibong ito ay natagpuan daw sa bulsa ng aking lumang coat. Ang coat na matagal ko nang isinabit sa pinakasulok ng aparador mula pa noong nakaraang tag-ulan. Hindi ako binigyan ng pagkakataon ni Paulo na magpaliwanag. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa, binuksan ng isang video, at itinutok ito sa aking mukha. Ang screen ng telepono ay nagpakita ng isang kuha mula sa security camera ng isang sangay ng bangko. Sa video, isang babae na balot mula ulo hanggang paa ng damit pananggalang sa araw, nakasuot ng helmet at face mask upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang babae ay may tindig at tangkad na halos katulad ko. Nakatayo siya sa harap ng teller, pumipirma sa mga papel at isinasagawa ang utos na maglipat ng pera. Nang makita ito ng aking biyenan, lalo siyang lumakas umiyak. Itinuro niya ako at sa isang matinis na boses ay sinimulan akong murahin. Ikaw na ahas. Ikaw na mang-aagaw na nagpapanggap para nakawin ang pinaghirapan ng pamilya. Sinabi niyang nagpapanggap akong mabait at masunurin, ngunit sa katotohanan ay may masama akong balak.
Naninakaw ang perang pinaghirapan ng kanilang mga ninuno. Nakialam din si Liza, nagdagdag ng mga makamandag na salita. Sinabi niya na sa bahay na ito, ako lang ang accountant, ako lang ang bihasa sa mga proseso sa bangko. Nagkunwari pa siyang umiiyak. Tinatanong ako kung bakit ko ginawa iyon. Matanda na si nanay. Ate, paano mo nagawang ubusin ang pera niya? Nakatayo ako na parang bato sa gitna ng sala. Sa lahat ng taon ko bilang accountant, sa libu-libong komplikadong dokumento na dumaan sa aking mga kamay, hindi pa ako nakasaksi ng isang palabas na ganito kasalimuot at kasama. Pinagplanuhan nila ang bawat hakbang, mula sa pamemeke ng pirma, pagpili ng blind spot ng kamera, hanggang sa pagtatago ng resibo sa aking coat, para gumawa ng peking ebidensya. Isang perpektong pagkakaayos, upang itulak ako sa kapahamakan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Paulo. Ang lalaking kasama kong natulog sa loob ng 7 taon. Naghanap ako ng kahit isang bahid ng pagdududa. Isang katiting na pag-unawa mula sa kanya. Ngunit wala akong nakita, kundi kalamigan at pagkamuhi. Sa sandaling iyon, napagtanto kong nakatayo ako sa isang kumunoy. At ang mga taong pilit na naglulubog sa akin ay walang iba kundi ang mga taong dati kong tinatawag na pamilya. Ang dula-dulaang ito tungkol sa 7 milyong piso ay simula pa lamang ng isang digmaang walang awa. Hawak ang resibo. Pilit kong pinigilan ang panginginig na kumakalat sa aking buong katawan, huminga ako ng malalim. Tinipon ang lahat ng aking katinuan bilang isang financial professional upang harapin ang mga walang basehang akusasyon. Tumingin ako ng diretso kay Paulo at dahan-dahang ipinaliwanag na mayroon akong matibay na alibi. Noong hapon na nangyari ang paglilipat ng pera, ayon sa oras na nakatala sa kamera, nasa opisina ako. Iyon ang katapusan ng buwan, at ang aming accounting department ay kailangang magdaos ng pulong para isara ang mga libro. Ang pulong ay dinaluhan ng aming finance director, department head, at lahat ng 15 empleyado sa aming departamento. Sa loob ng 3 oras, hindi ako umalis sa conference room kahit sandali. Ang kumpanya ay may sistema ng pag-log-in gamit ang fingerprint. May mga kamera sa bawat pasilyo. At 12 ng mga saksi na maaaring magpatunay sa aking presensya. Sinabi ko kay Paulo na isang tawag lang sa aking manager o kung sasamahan niya ako bukas sa opisina para kunin ang kuha ng kamera. Lahat ng hindi pagkakaunawaan ay malilinawan. Naniniwala ako na ang mga matibay na ebidensyang iyon ay magpapatunay ng aking kawalang kasalanan. Ngunit, isinantabi ni Paulo ang lahat ng aking sinabi. Ngumisi siya ng mapait. Isang ngiting baluktot na puno ng pangiinis. Sinabi niyang sa talino ng isang chief accountant na tulad ko, napakadali lang gumawa ng pekeng alibi. Inakusahan niya akong nakipagsabuatan sa aking mga katrabaho, na humanap ako ng paraan para tumakas sa opisina sa likod na pinto, o nagpakiusap sa iba, na mag-time in para sa akin upang makapagnakaw. Iginigiit ni Paolo na ang resibo sa bulsa ng aking coat ang pinakamatibay na ebidensya na hindi maikakaila. Ang lahat ng aking paliwanag ay naging walang saysay sa harap ng kanyang katigasan ng ulo at kalupitan. Ang aking biyenan ay nagpatuloy sa kanyang pag-arte bilang biktima. Sumisigaw siya na tumawag ng pulis para ipakulong ako, para pagbayaran ko ang kanyang pera. Si Liza naman ay patuloy na nagsusulsol, hinihimok ang kanyang kuya na gawin ang nararapat, na hindi dapat hayaang may isang magnanakaw na babae sa kanilang bahay. At pagkatapos, nangyari ang hindi ko inaasahan. Kinuha ni Paulo ang kanyang telepono at tinawagan ang pulisya. Malinaw niyang sinabi na mayroong kaso ng pagnanakaw ng malaking halaga sa kanilang bahay at direktang itinuro ako bilang salarin. Habang pinapanood ko si Paulo na tumatawag sa pulis, parang may pumiga sa puso ko. Hindi tumulo ang aking mga luha. Ngunit ang aking kaluluwa ay nadurog sa libu-libong piraso. Naalala ko ang aming mga araw bilang mahihirap na estudyante, kung saan pinaghahatian namin ang bawat pakete ng instant noodles at nagsasalo sa isang manipis na kumot sa gitna ng malamig na gabi ng Maynila. Nangako kami sa isa't isa na magsasama sa hirap at ginhawa, na hinding-hindi bibitaw kahit gaano pa kalakas ang unos ng buhay. Ngunit ngayon, na mas maalwan na ang aming buhay,
Ang mismong lalaking iyon ay handang yurakan ng aming pagsasama. Walang awang ipinasa ako sa batas dahil lamang sa isang murang palabas. Ang kanyang kawalang puso ay mas matalim kaysa sa anumang sandata na lumilikha ng mga malalalim at nagdurugong sugat sa aking kaluluwa. Pagkalipas ng 15 minuto, kumatok ang 2 pulis. Ang tensyon sa bahay ay lalong tumindi. Mabilis na ibinigay ni Paulo ang resibo at ang video sa mga pulis, kasabay ng buong tapang na pagsasalaysay ng mga pangyayari ayon sa kanyang sariling pananaw. Ang aking biyenan ay muling nagkaroon ng pagkakataong magdrama, humagulgol ng malakas sa harap ng mga alagad ng batas. Inutusan ako ng mga pulis na sumama sa presinto para sa investigasyon at pagkuha ng testimonya. Hindi ako pumalag, hindi rin ako umiyak o nagmakaawa. Pumayag akong sumama sa kanila dahil alam kong ang pananatili sa bahay na iyon, kahit isang segundo pa ay magdaragdag lamang sa aking kahihiyan. Nang ang malamig na posas ay ikinabit sa aking pulsuhan, isang matinding pakiramdam ng pagkadurog ang dumaan sa aking gulugod. Inihatid ako ng 2 pulis palabas ng pinto. Ang pasilyo ng kondominium ay puno na ng tao. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng ingay ay nagsilabasan para makiusyoso. Ang mga mausisang tingin, ang mga daliring nakaturo, ang mga bulong-bulungan, ay kumalat sa buong pasilyo. Tinitingnan nila ako, na parang ako ang pinakamasamang kriminal sa mundo. Umiling ang aming kapitana ng barangay. Ang kapitbahay sa kabilang unit ay nagtakip ng bibig habang bumubulong. Ang kahihiyan ay bumalot sa akin. Ngunit, itinaas ko ang aking ulo. Tuwid ang likod. Habang naglalakad, wala akong ginawang masama. Wala akong dahilan para yumuko. Ang kalamigan ni Paulo at ang posas na ito ang opisyal na pumutol sa huling hibla ng damdamin na nag-uugnay sa akin sa bulok na pamilyang ito. Habang nakaupo sa malamig na bakal na upuan ng police van sa likod ng makitid na rehas, pinanood ko ang mga ilaw ng kalsada sa Maynila na mabilis na dumadaan. Ang mga kalsada ay abala. Mga pamilya ay nagsasama-sama para sa isang masayang hapunan. Habang ako ay ipinasok sa sasakyan ng pulis ng sarili kong asawa, ang aking mga kamay ay nakaposas, ang aking pulsuhan ay may pulang marka. Ngunit ang sakit sa katawan ay walang-wala kumpara sa sugat sa aking puso na patuloy na nagdurugo. Hindi ako umiyak. Ang aking mga luha ay natuyo na maraming buwan na ang nakalipas. Eksakto, mula noong araw na iyon, 4 na buwan na ang nakakaraan nang matuklasan ko ang tunay na masamang balak ng pamilya ng aking asawa. Ang isip ko ay lumipad pabalik sa isang maulang hapon. Noong araw na iyon, sobrang sakit ng ulo ko kaya nagpaalam ako sa aking manager na umuwi ng maaga. Hindi ko sinabihan si Paulo o ang aking biyenan dahil gusto ko lang magpahinga. Pagdating ko sa tapat ng aming pinto, napansin kong bahagyang nakabukas ito at hindi nakalak. Akmang itutulak ko na ang pinto nang bigla akong natigilan nang makarinig ako ng malakas na tawanan at usapan mula sa sala. Boses iyon ni Aling Dolores at ng kapatid ng asawa kong si Liza. Kumakain sila ng prutas at may pinag-uusapang napakahalagang bagay. Narinig ko ang matalas na boses ni Aling Dolores. Ang kanyang mga salita ay sintalim ng labaha na tumagos sa aking tainga. Minumura niya ako bilang isang babaeng walang silbi at isang malaking kamalasan sa pamilya dahil ako ay baog. Sinabi niyang kailangan ng kanilang angkan ng isang apong lalaki para magpatuloy ng kanilang lahi at hindi maaaring maubos ang kanilang angkan dahil lang sa nakapangasawa ng isang baog na manugang. Sumang-ayon si Liza. Sinasabing ang kanyang kuya Paulo ay matipuno, gwapo, at may magandang karera bilang inhinyero. At maraming mga batang maganda at may kakayahang mag-anak na babae ang nakapila para sa kanya. Nagbigay siya ng plano sa kanyang ina na dapat akong palayasin agad sa bahay para makapag-asawa ng iba ang kanyang kuya. Pagkarinig ko sa mga salitang iyon, parang dinurog ng martilyo ang aking dibdib. Ang katotohanan sa likod ng dahilan kung bakit ako nahihirapang magkaanak ay muli nilang hinalungkat ng may kawalang utang na loob at kasamaan. Tila nakalimutan na nila o sinadyang kalimutan ang isang napakasamang araw 3 taon na ang nakalipas.
Noong taong iyon, si Aling Dolores ay nagkaroon ng malubhang slip disc at kailangan niyang manatiling nakahiga habang naghihintay ng operasyon. Ako ang nag-asikaso ng lahat ng gastusin sa ospital. Sa umaga, nagtatrabaho ako ng husto sa kumpanya. At sa gabi, dumidiretso ako sa ospital. Nagpupuyat, nagmamasahe, naglilinis ng kanyang arinola, at sinusubuan siya ng bawat kutsara ng lugaw. Si Paulo noon ay nasa isang malayong proyekto sa isang probinsya sa bundok. Si Liza naman ay abala sa kanyang mga kaibigan at nobyo. Ginagamit ang takot sa amoy ng ospital bilang dahilan para iwasan ang responsibilidad. Dahil sa sobrang pagod at malnutrisyon, nakunan ako sa banyo mismo ng ospital noong 8 linggo pa lang ang aking ipinagbubuntis. Ang matinding sakit ng pagkawala ng aking unang anak ay hindi pa nawawala nang makatanggap ako ng isa pang masamang balita mula sa doktor. Ang aking matris ay nagtamo ng malubhang pinsala at ang pagkakataong maging ina muli ay napakaliit. Isinakripisyo ko ang aking anak, ang aking kalusugan, at ang aking kabataan para alagaan ang aking biyenan. At ngayon, ang gantimpala na natanggap ko ay kahihiyan at isang malupit na plano para itakwil ako. Nakatayo sa labas ng pinto. Narinig ko ng malinaw ang kanilang masamang plano. Pinaplano ni Aling Dolores. Napilitin akong pumirma sa annulment papers at palayasin ako sa bahay na may dalang 450,000 piso bilang danyo sa aking kabataan. Naniniwala siyang kahit na ang kondo ay binili naming mag-asawa. Dahil si Paulo ang nakapangalan sa titulo, wala akong karapatang humingi ng hati. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Itinulak ko ang pinto at hinarap sila. Nang bigla akong lumitaw, nagulat ang mag-ina. Ngunit mabilis na bumalik ang makapal na mukha ni Aling Dolores. Direkta niyang inilatag ang kanyang mga baraha. Inihagis ang annulment papers sa mesa at inutusan akong pumirma. Matigas akong tumanggi. Pinunit ang papel sa harap niya. Mariin kong sinabi na hindi ako aalis. Ang bahay na ito ay may kalahati ng aking dugo at pawis. At hindi ko tatanggapin ang ganoong kababang pagtingin. Biglang tumayo si Aling Dolores. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nagbitiw siya ng isang nakakakilabot na banta. Sinasabing, kung hindi ako aalis, nang maayos na dala ang 450,000 piso, gagawa siya ng paraan para palayasin ako nang walang-wala at may bahid pa ng dumi sa pangalan habang buhay. Ang malupit na salitang iyon sa hapagkainan ay naging isang peklat na hindi na kailanman mabubura sa aking isipan. At ngayon, habang nakaupo sa umaalog na police van, lubos ko nang naiintindihan ang malalim na kahulugan ng bantang iyon. Ang dula-dulaang 7 milyong piso ngayon ay ang tusong hakbang na matagal niyang binuo para isakatuparan ang malupit na pangakong iyon. Ngunit hindi niya alam na ang ako ngayon ay hindi na ang dating mabait, mapagtiis, at sunod-sunurang manugang tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Matapos marinig ang malamig at nakakakilabot na banta ng aking biyenan sa hapagkainan, naintindihan kong tapos na ang mga araw ng pekeng kapayapaan sa bahay na ito. Ang kutob ng isang babaeng dumanas na ng maraming sakit ay nagsasabing hindi nagbibiro si Aling Dolores. Determinado siyang palayasin ako sa anumang paraan, at sa anumang paraan, hindi ako maaaring maupo at maghintay na lang. Hindi ko hahayaang ang mga taon ng pagsisikap ko para sa aming tahanan ay basta na lang agawin. Kailangan kong protektahan ang aking sarili bago pa man dumating ang tunay na bagyo. Dumating ang pagkakataon isang weekend. 2 buwan na ang nakalipas. Si Paolo ay naatasan na mag-supervise ng isang malaking construction project sa labas ng syudad at kailangan niyang manatili roon ng ilang araw. Sa bahay, si Aling Dolores at Liza ay nag-empake rin, sumakay ng bus, pauwi ng Batangas para dumalo sa pista ng isang kamag-anak. Ang maluwag na kondo ay biglang naging napakatahimik. Nakita ko ang tamang pagkakataon at nagpasya akong kumilos. Ilang araw bago iyon, nag-research ako online at palihim na umorder ng 2 napakaliit na spy camera. Ang mga kamerang ito ay kasing laki lang ng butones.
Maaaring direktang ikonekta sa smartphone at nag-iimbak ng data sa pamamagitan ng Wi-Fi. Nang ihatid ng delivery man ang package, maingat ko itong sinuri bago sinimulan ang pag-install. Ang unang lugar na pinili ko ay ang florera ng mga artipisyal na bulaklak sa sala. Dito madalas umupo si Aling Dolores at Liza para kumain ng merienda, manood ng TV, at pag-usapan ang lahat ng bagay. Maingat akong gumawa ng isang napakaliit na butas sa gitna ng isang sunflower. Inilagay ang lente ng kamera at itinago ang wire sa gilid ng pader. Ang pangalawang lugar ay ang range hood sa kusina. Ang kusina rin ay isang lugar na madalas puntahan ng aking biyenan. Ikinabit ko ang pangalawang kamera sa isang tagong sulok sa likod ng filter ng mantika na nakatutok sa buong dining area at refrigerator. Ang lahat ay perpektong nakatago na. Kung hindi mo alam, kahit titigan mo pa, ay hindi mo mapapansin. Sa mga sumunod na araw, sa labas, nagpanggap pa rin akong isang masunuring manugang. Pag-uwi galing trabaho, didiretso ako sa kusina para magluto at maglinis. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Paolo, nagtatakip ako ng kumot at binubuksan ang aking telepono para panoorin ang lahat ng naitala sa buong araw. Karamihan ay mga ordinaryong pang-araw-araw na gawain lang, mga paninira at tsismis tungkol sa akin ng mag-ina. Ngunit isang tanghali, habang wala ako sa bahay, nakuha ng kamera sa sala ang isang nakakakilabot na katotohanan. Isang planong napakasama. Sa video, dinala ni Liza mula sa kwarto ang isang set ng kulay abong damit pananggalang sa araw, isang mahabang peluka, at isang medical face mask. Isinukat niya ito. Naglakad-lakad sa sala. Sadyang ginagaya ang aking bahagyang nagmamadaling lakad. Si Aling Dolores ay nakaupo sa sofa. May hawak na mga papel at walang tigil sa pagbibigay ng utos. Sinabi niya kay Liza na dapat medyo yumuko siya at paikliin ang mga hakbang para maging kamukha ko. Ang mas nakakatakot, sa mesa ay nagkalat ang 12 ng mga papel na puno ng peking pirma ko. Hawak ni Liza ang panulat. Maingat na ginagaya ang bawat kurba. Tumawa siya ng may pagmamalaki. Ipinagyayabang sa ina na 90% na niyang kamukha ang aking pirma. Kahit ang mga empleyado ng bangko ay mahihirapang makahalata. Pinag-usapan nila ang oras ng kanilang pagkilos. Sinabi ni Aling Dolores na pipiliin nila ang katapusan ng buwan. Kung kailan abala ang aking departamento sa mga pulong at hindi makalabas. Para lumikha ng perpektong pagkakataon, si Liza ay magsusuot ng disguise, pupunta sa bangko para mag-withdraw, at pagkatapos ay itatago ang lahat ng ebidensya sa aking coat. Sa huli, si Aling Dolores ay aarte na lang. Mag-iiyak at ipapahuli ako sa pulis. Nagtawanan sila. Iniisip ang eksenang nakaposas ako at papalabas na walang dala. At si Paulo ay malinis na makakapagdala ng bagong asawa para magkaapo sila. Habang naririnig ko ang malupit na mga salita mula sa screen ng telepono, nanginginig ang aking mga kamay. Isang kilabot ang gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo. Ang puso ko ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Alam kong galit sila sa akin. Ngunit hindi ko akalain na kaya nilang maging ganito kawalang puso. Naitulak ako sa kulungan dahil lang sa kasakiman at pagkamakasarili, kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo para hindi ako mapaiyak ng malakas. Noong gabing iyon, palihim kong kinopya ang lahat ng video at audio file sa isang napakaliit na memory card. Maingat kong tinanggal ang pulseras na pilak na galing probinsya na suot ko. Ito ay isang napakahalagang pamana ng aking lola bago siya pumanaw. Ang disenyo ng pulseras ay may guwang sa loob na may isang napakagaling na lock na maaaring buksan. Inikot ko ang memory card. Isiniksik sa loob ng guwang na espasyo ng pulseras at isinara ito ng mahigpit. Mula sa sandaling iyon, ang pulseras ay hindi na lang isang anting-anting na nagdadala ng alaala ng aking lola, kundi ang pinakamatibay kong sandata. Handa na akong harapin ang dula na malapit ng ilantad ng aking biyenan. Sinabi ko sa aking sarili, kung gusto ninyo akong ilagay sa alanganin, nagkamali kayo ng taong kinalaban. Huminto ang police van sa harap ng presinto. Bumaba ako. Ang aking mga kamay ay nakaposas pa rin.
Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng bakal. Dinala ako ng 2 pulis sa isang interrogation room na may sukat na mga 10 metro kwadrado. Ang silid ay pinailawan ng isang nakakasilaw na puting fluorescent lamp. Sa gitna ay isang malamig na bakal na mesa at 2 kahoy na upuan. Napakatahimik ng lugar na naririnig ko ang bawat tibok ng aking puso. Umupo ako. Tuwid pa rin ang likod. Ang mga kamay ay magkadikit sa aking hita. Sinabi ko sa sarili ko na dapat akong maging kalmado. Dahil anumang pagkataranta ay magiging kahinaan na maaaring samantalahin. Ang nag-interrogate sa akin ay isang investigador na nasa mga 40 anyos. Seryoso ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay matalas. Nagpapakita ng malawak na karanasan. Binuksan niya ang isang folder. Sa tabi nito ay isang laptop. Matapos ang mga pangunahing pag-verify ng aking pagkakakilanlan, diretsahan na niyang sinimulan ang pagtatanong. Inutusan niya akong ipaliwanag ang tungkol sa 70 milyong pisong bank transfer slip na natagpuan sa aking coat at ang video mula sa CCTV ng bangko na nagpapakita ng isang babaeng kamukha ko na nagsasagawa ng transaksyon. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at nagsalita ng malinaw at hindi nanginginig. Sinimulan kong ilahad ang aking alibi. Mariin kong sinabi na sa pagitan ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. ng araw na iyon, wala ako sa anumang sangay ng bangko. Nasa malaking conference room ako ng aming kumpanya. Dumadalo sa isang pulong. 15 tao. Kasama ang finance director. Ang maaaring magpatunay nito. Bukod dito, ang sistema ng CCTV sa pasilyo ng kumpanya at ang data mula sa fingerprint time clock ay mga pisikal na ebidensya na hindi maikakaila. Hiningi ko sa mga investigador na magpadala ng mga tauhan sa aking kumpanya kinaumagahan upang kolektahin ang lahat ng mga objektibong ebidensyang ito. Maingat na nakinig ang investigador. Ang kanyang mga daliri ay nagtatype sa keyboard. Inikot niya ang screen ng laptop patungo sa akin. Ipinakita muli ang video at itinuro ang babaeng nakabalot sa screen. Tinatanong ako muli. Sinabi niya na ang babae ay suot ang aking coat at kamukha ko ang tindig. Paano ko raw maipapaliwanag ang pagkakataong ito? Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting may pait ngunit matatag. Hiniling ko sa investigador na i-zoom in ang video, lalo na noong ang babae ay nasa teller. Sinimulan kong suriin ang mga nakamamatay na pagkakamali na hindi napansin ng aking biyenan at hipag. Una, itinuro ko ang mga balikat ng babae sa screen. Ang kanyang mga balikat ay pantay. Tumayo ako at hiniling sa investigador na tingnan ng mabuti ang aking mga balikat. Ipinaliwanag ko. Noong 2 taon ko sa kolehiyo, naaksidente ako sa motor. Dahil doon, nabali at na-dislocate ang aking kaliwang collarbone. Ang resulta ay ang aking kaliwang balikat ay laging mas mababa ng mga 2 sentimetro kaysa sa kanan. Sinumang matagal nang kakilala ko ay mapapansin ang katangiang ito, ngunit ang tao sa video ay may perpektong pantay na mga balikat. Sumunod. Sinuri ko ang tangkad. Ako ay 5'5", ngunit nang tumayo ang babae sa video sa tabi ng height chart sa pinto ng bangko, kitang-kita na siya ay nasa 5'2" lang, kahit na sinadya niyang magsuot ng sapatos na may mataas na takong. Ang proporsyon ng kanyang katawan, ang haba ng kanyang mga binti, kumpara sa kanyang likod, ay hindi tumutugma sa aking katawan. Ang huling at tiyak na ebidensya ay nasa resibo. Hiniling ko sa investigador na ipakita sa akin ang resibo ng mas malapitan. Gamit ang propesyonal na mata ng isang chief accountant na may higit sa 10 taong karanasan, itinuro ko ang mga butas sa peking pirma. Ipinaliwanag ko na ang aking nakasanayang paraan ng pagpirma sa mga dokumento ay nabuo mula sa pagpirma ng daan-daang mga invoice araw-araw. Ang aking tunay na pirma ay laging may isang madiin na hagod pataas sa unang letra at nagtatapos sa isang napakalakas na tuldok na bumabakat hanggang sa likod ng papel. Ito ay isang natural na reflex ng aking pulso, samantalang ang pirma sa resibong ito, sa unang tingin ay magkamukha, ngunit ang mga linya ay nanginginig. Kulang sa diin ng isang taong mabilis pumirma. Ang hagod ay putol, at ang huling tuldok ay isang mababaw na marka lamang. Ang nangpeke ay sinubukang iguhit ang aking pirma. Hindi isulat ito.
Ang aking matalas, lohikal, at propesyonal na mga argumento ay nagpaisip sa investigador. Ang kapaligiran sa interrogation room ay unti-unting nagbago. Ang investigasyon ay nagsimulang magbago ng direksyon. Natahimik ang interrogation room matapos ang aking detalyadong paliwanag. Kinuha ng investigador ang resibo at tiningnan ito sa ilalim ng ilaw. Pagkatapos ay muling tinitigan ang video sa screen ng computer. Marahil ay napansin na niya ang mga seryosong butas sa reklamo ng pamilya ng aking asawa. Ang kanyang tingin sa akin ay hindi na kasing tigas tulad noong una. Sa halip, ito ay isang seryosong pagtatasa ng isang propesyonal na investigador. Nang mapansin ko ang pagbabago sa kanyang kilos, nagpa siya akong hindi lang manatili sa depensa. Ito na ang oras para ako mismo ang magbigay ng direksyon, para malaman ang katotohanan, at para protektahan ang aking sarili mula sa maling paratang. Malinaw kong hiniling sa pulisya na agad na kunin ang mga kuha mula sa sistema ng CCTV ng aming condominium, lalo na ang kamera sa pasilyo ng ika-12 palapag at sa loob ng elevator. Malinaw kong ipinaliwanag ang takbo ng oras ng krimen. Para maisagawa ang planong ito, ang salarin ay tiyak na umalis ng aming bahay bandang hapon at bumalik bago magdilim. Kailangan niyang dalhin ang kanyang disguise at humanap ng isang tagong lugar para magbihis upang maiwasan ang atensyon ng pamunuan ng gusali. Bukod dito, hiniling ko rin sa mga investigador na kolektahin ang data mula sa mga traffic camera sa mga pangunahing kanto mula sa aming condominium, papunta sa sangay ng bangko. Ang imahe ng isang babaeng balot na balot sa isang oras na hindi naman gaanong kainitan ang sikat ng araw ay tiyak na magiiwan ng bakas sa mga pampublikong kamera. Ngunit ang pinakamahalaga, iginiit ko, ay ang daloy ng 7 milyong piso. Hindi ito maliit na halaga. Para basta na lang mawala, nang walang bakas. Hiniling ko sa pulisya na agad na i-freeze ang account na pinaglipatan ng pera at suriin ang buong kasaysayan ng transaksyon ng aking biyenan. Higit pa rito, nagbigay ako ng isang napakahalagang lead. Iminungkahi kong imbestigahan nila ang mga pagbabago sa balanse ng bank account ni Liza, ang kapatid ng aking asawa, at lalo na ang account ng kanyang walang trabahong nobyo na si Rico, na bagamat walang regular na trabaho, ay madalas na nakikitang nagsasaya at gumagastos. Gamit ang aking kutob bilang taong humahawak ng pera sa bahay, sa loob ng maraming taon, sigurado akong may malaking problema sa pananalapi si Liza. At ang kanyang nobyo ang pinakamalaking dahilan nito. Nang marinig ang aking malinaw, matalas, at propesyonal na mga hiling, napabuntong hininga ang investigador. Isinara niya ang kanyang notebook. Ang kanyang tingin ay may bahid ng simpatya at paghanga. Pinayuhan niya ako sa isang tapat na tono. Sinasabing, ang kasong ito, kung itutuloy ang investigasyon, ay magdudulot ng malaking panganib sa pamilya ng iyong asawa. Ipinaliwanag niya, kung aaminin ko ang kasalanan, batay sa relasyon bilang magbiyenan na nakatira sa iisang bubong, maaaring ikonsidera ng korte na bawasan ang bigat ng kaso at gawin itong isang civil dispute sa loob ng pamilya. Maiiwasan ko raw ang mabigat na parusang pagkakakulong at kailangan ko lang ibalik ang pera. Pinayuhan niya akong pag-isipan itong mabuti. Ang mga babae, kapag nasangkot sa kasong kriminal, magparaya ka na lang para sa kapayapaan ng pamilya. Pagkarinig ko sa salitang kapayapaan ng pamilya, isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking labi. Kapayapaan ng pamilya? Anong pamilya ang walang awang magtutulak sa kanilang manugang sa kapahamakan dahil lang sa pera? Anong pamilya ang walang utang na loob na itatakwil ang taong nag-alaga sa kanila noong sila ay may sakit? Tumingin ako ng diretso sa mata ng investigador. Ang aking boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Mariin kong sinabi na hinding-hindi ko aaminin ang isang krimen na hindi ko ginawa. Handa akong makulong kung hindi lilitaw ang katotohanan. Ngunit hinding-hindi ako yuyuko sa isang kahiyahiyang paratang. Ang aking dangal at karangalan ay hindi maaaring ipagpalit sa isang pekeng kapayapaan. Sinabi ko sa investigador na kung ang pamilya ng aking asawa ay walang puso, ako rin ay wala ng pakialam.
Ang lahat ng aking pagpaparaya sa loob ng maraming taon ay nagbunga lamang ng kanilang kasamaan. Ngayon, hinihiling ko sa mga awtoridad na mag-imbestiga ng objektibo, parusahan ang tunay na may sala, at ibigay sa akin ang hustisya kahit na ang resulta nito ay ang pagkasira ng pamilyang iyon. Ang aking matigas na pagtanggi ay umalingaw-ngaw sa interrogation room, tulad ng isang martilyo na bumasag sa huling pader ng katahimikan. Opisyal na sinimulan ang dramatikong pagbaligtad ng sitwasyon. Ang laban na ito, ipaglalaban ko hanggang sa huli. Nananatiling nakalubog sa puting ilaw ng fluorescent lamp ang interrogation room na nagpapatingkad sa bawat bakas ng pagod sa aking mukha. Isinara ng investigador ang kanyang notebook. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip. Binigyan niya ako ng isang basong maligamgam na tubig. Dahan-dahang inilapit sa akin. At nagtanong ng isang napaka-praktikal na tanong. Tinanong niya kung ano ang motibo na mag-uudyok sa mga taong kadugo at kasama sa iisang bubong na sadyang saktan ako ng ganito kalupit. Kahit may hidwaan ang isang pamilya, kadalasan ay hanggang sa pagtatalo lang. Bakit kailangang bumuo ng isang detalyadong palabas para ipakulong ang isang manugang? Ang kanyang tanong ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa tela ng panahon na naglantad ng isang malalim at nagnanaknak na sugat sa aking puso. Hinawakan ko ang baso gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Ang init mula sa salamin ay hindi sapat para painitin ang aking nanlalamig na puso. Huminga ako ng malalim, nilunok ang bara sa aking lalamunan, at sinimulang ikwento sa investigador ang pinagmulan ng lahat ng trahedya. Ibinalik ko siya sa panahon. 3 taon na ang nakalipas. Ang panahong iyon, ang simula ng aking pagpasok sa isang madilim na yugto. Noong taong iyon, natuklasan na ang aking biyenan, si Aling Dolores, ay may malubhang slip disc, ang kanyang gulugod ay naipit. At ang sakit ay sobrang tindi na hindi na siya makalakad ng mag-isa. Kailangan niyang manatiling nakahiga habang naghihintay ng operasyon. Noong panahong iyon, ang asawa kong si Paulo ay nasa isang malaking proyekto sa isang malayong probinsya sa Hilaga at bihira lang makauwi. Ang hipag kong si Liza ay nasa kanyang kabataan, mahilig magsaya, at ginamit ang takot sa amoy ng gamot sa ospital bilang dahilan para hindi alagaan ang kanyang ina. Ang buong bigat ng pananalapi, mula sa gastos sa operasyon, mamahaling gamot, hanggang sa pang-araw-araw na pag-aalaga kay Aling Dolores, ay bumagsak lahat sa aking mga balikat. Sa umaga, kailangan ko pa ring harapin ang sandamakmak na mga papeles sa kumpanya para mapanatili ang tanging pinagkukunan namin ng kita. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, nagmamadali akong magmotor sa gitna ng trapik at alikabok. Dadaan sa palengke para bumili ng mga sangkap para sa lugaw na dadalhin sa ospital. Nagpuyat ako sa tabi ng kama ni Aling Dolores sa loob ng 2 buwan. Mga gabing walang tulog para masahihin ang kanyang mga binting manhid. Mga pagkakataong hirap na hirap akong buhatin siya papuntang banyo. Mga mabilisang pagkain ng malamig na kanin sa pasilyo ng ospital na umubos ng lahat ng lakas ko. Hindi ko alam noon na dinadala ko na pala ang aming unang anak. 8 linggo pa lang ang sanggol. Hindi ko pa nasasabi kanino man ang magandang balita nang mangyari ang hindi inaasahan. 3 araw iyon matapos ang operasyon ng aking biyenan. Habang dala ko ang isang palangganang may maligamgam na tubig para punasan siya, isang matinding sakit ang biglang humiwa sa aking puson. Bumagsak ako sa sahig ng banyo ng ospital. Dugo ang bumasa sa laylayan ng aking pantalon. Takot at matinding sakit ang bumalot sa akin. Nawala ang aking unang anak sa lugar kung saan ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas para iligtas ang kalusugan ng aking biyenan. Ngunit ang sakit ng pagkawala ng anak ay hindi pa ang katapusan ng trahedya. Tinawag ako ng obgayn sa kanyang opisina at sinabi ang isang nakakagimbal na balita. Dahil sa matagal na pagkapagod at malnutrisyon, kasama pa ang pagkakakunan sa isang kondisyon na walang pahinga, ang aking matris ay nagtamo ng malubhang pinsala. Dahil dito, ang aking tsansang magbuntis muli ay naging napakaliit. Nang malaman ni Aling Dolores ang katotohanan, biglang nagbago ang kanyang pakikitungo. Mula sa isang biyenan, nakaliligtas lang ng kanyang manugang,
Agad siyang bumaling sa akin na may galit at paninisi. Ang kanyang pag-iisip na mas mahalaga ang lalaki kaysa babae ay malalim na nakatanim sa kanya. Lagi siyang naghahangad ng isang apo sa tuhod para magpatuloy ng kanilang lahi. Minura niya ako bilang isang babaeng hindi marunong mag-anak, isang punong walang bunga na humaharang sa biyaya ng kanilang pamilya. Araw-araw, sa harap ni Paulo, sa halip na protektahan ang asawang nawalan ng kakayahang maging ina, dahil sa kanyang ina, pinili ni Paulo na manahimik at unti-unting lumayo at nanlamig sa akin. Nakinig siya sa kanyang ina. Iniisip na ako ang dahilan kung bakit hindi buo ang kanilang pamilya. Hirap kong ipinaliwanag sa investigador na dahil sa kagustuhang palayasin ako para makapag-asawa si Paulo ng iba, nagkaroon ng masamang balak si Aling Dolores at Liza. Ayaw nilang makakuha ako ng anumang ari-arian, lalo na ang mamahaling kondo na kalahati ay galing sa aking dugo at pawis. Inilahad ko rin ang mga di pangkaraniwang pangyayari sa bahay sa loob ng 6 na buwan. Hindi iilang beses na nagreklamo si Aling Dolores na nawawala ang kanyang gintong kwintas. O si Liza na nag-iingay dahil nawawala ang kanyang mamahaling singsing. Sa bawat pagkakataon, sinasadya nilang halungkatin ang aking mga gamit. Nagpaparinig na ako ang magnanakaw. Ngunit dahil walang ebidensya at takot sa sasabihin ng mga kapitbahay, tumigil din sila. Ngayon, kapag iniisip ko, napagtanto kong ang mga maliliit na pagnanakaw na iyon ay mga pagsubok lang, mga ensayo para sa isang malaking plano ng paninira na nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Matapos marinig ang lahat, ang mga kamay ng investigador na nagtatype ay huminto. Ang kanyang tingin sa akin ay puno ng simpatya at pag-unawa. Ang larawan ng isang malupit na pamilya ay malinaw na naiguhit, na nagpatibay sa kanyang paniniwala na ako ay isang biktima sa isang masamang dula. Sa mga sumunod na araw, pinayagan ako ng pulisya na magpiyansa habang nagpapatuloy ang investigasyon. Salamat sa tulong ng isang abogado, napalihim ko ng kinausap. Kahit pinayagan na akong umuwi, nagpasya akong manuluyan sa isang maliit na service apartment na inuupahan ko araw-araw at hindi na tumuntong pa sa nakakasakal na bahay na iyon. Sa panahong ito, mahigpit akong nakipagtulungan sa mga investigador. Ibinibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Hindi nagkamali ang aking kutob. Ang mga lead na ibinigay ko sa presinto noong gabing iyon ay tunay na nagbukas ng mga mahahalagang susi sa kaso. Isang umaga, habang kausap ko ang aking abogado sa isang tahimik na coffee shop, tumawag ang investigador. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay puno ng sigla ng isang pulis. Nakalulutas lang ng isang kaso. Ibinahagi niya ang magandang balita na nakakolekta na ang mga awtoridad ng sapat na ebidensya para pabulaanan ang mga akusasyon. Tulad ng aking inaasahan, inilantad ng mga security camera ng condominium ang tunay na pagkatao ng salarin. Ipinakita ng mga kuha mula sa CCTV sa pasilyo ng ika-2 palapag ang figura ni Liza noong tanghali ng araw na nangyari ang 7.2 milyong pisong transfer. Habang ang lahat ay nagpapahinga, palihim na lumabas ng bahay si Liza. Kapansin-pansin na may dala siyang isang malaking itim na plastic bag na mukhang mabigat pagkalipas ng mga 3 oras. Bago ako umuwi galing trabaho, nakuhanan muli ng kamera si Liza na nagmamadaling bumalik. Wala na siyang dalang itim na bag, magulo ang buhok at palihim na tumitingin sa paligid na parang takot na may makakita. Ang oras ng kanyang pag-alis at pagbalik ay eksaktong tumugma sa oras na lumitaw ang babaeng nakabalot sa sangay ng bangko. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamalaking sorpresa. Ibinunyag din ng investigador ang isang nakakagulat na katotohanan na kahit ako ay kinilabutan sa katapangan ng aking hipag. Batay sa aking hiling na suriin ang mga bank statement, nakipag-ugnayan ang mga investigador sa bangko ni Aling Dolores. Ang resulta ay nagpakita na bago pa man mawala ang 7 milyong piso, ang account na iyon ay unti-unti at palihim ng binabawasan. Sa loob ng 2 buwan, may mga maliliit na halaga minsan 10,000, minsan 20,000, at may isang beses na umabot pa sa 100,000 piso
ang inililipat mula sa account ni Aling Dolores. Ang kabuuang halaga na ninakaw ay umabot sa 1.2 milyong piso. At ang pinaka-interesante ay lahat ng maruming perang ito ay napunta sa iisang account na nakapangalan kay Rico. Si Rico ay walang iba, kundi ang walang trabaho, maraming tattoo, at palaasang nobyo ni Liza. Siya ay madalas makita sa mga sugalan at pustahan ang palihim na pagnanakaw ni Liza ng pera mula sa kanyang ina para suportahan ang kanyang walang kwentang nobyo ang pinagmulan ng buong trahedya. Nang marinig ko ito, bahagya akong napangisi, isang ngiting may halong pait, at ang aking mga mata ay kumislap ng matalim. Lahat ng piraso ng puzzle ng kasalanan ay perpektong nagkabit-kabit na. Lubos ko nang naiintindihan ang tunay na motibo sa likod ng 7 milyong pisong palabas. Tiyak na natuklasan ni Aling Dolores na nabawasan ng 1.2 milyon ang kanyang account. Dahil sa takot na mabisto, umamin si Liza sa kanyang ina at humingi ng tulong. Sa harap ng panganib na mawalan ng malaking pera at para protektahan ang kanyang paboritong anak, nakaisip si Aling Dolores ng isang napakatusong plano na isang bala lang, 2 ibon ang tatamaan. Nagpa siya ang mag-ina na ituloy ang pag-withdraw ng natitirang 7 milyon. Itago ito, at pagkatapos ay isisi ang lahat sa akin. Sa ganitong paraan, ang nawawalang 1.2 milyon ay maitatago sa ilalim ng dahilan na ninakaw ko. Kasabay nito, magkakaroon sila ng lehitimong dahilan para ipakulong ako, agawin ang bahay, at bigyan daan si Paulo na mag-asawa ng bago. Pinag-isipan nilang mabuti. Nag-abala pang mameke ng pirma, bumili ng damit, at magpanggap bilang ako para linlangin ang mga awtoridad. Ngunit masyado silang kampante. Masyado nila akong minaliit. Nakalimutan nila na ang manugang na dati mabait at mapagtiis ay isang bihasang chief accountant. Isang taong nabubuhay sa mga numero at katotohanan ng mga dokumento. Ang dula ng mag-ina ay malapit ng mabunyag. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking pulseras na pilak at sinabi sa sarili, ang araw ng paghuhukom para sa pamilyang ito ay malapit na. Makalipas ang ilang buwan ng masusing investigasyon at paghahanda, dumating na rin ang araw ng paglilitis. Ang kalangitan sa Maynila noong umagang iyon ay nababalot ng makapal at kulay abong ulap. Ang hangin ay maalinsangan na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahang huminto ang taxi na sinasakyan namin ng aking abogado sa harap ng korte. Pagbaba ko, inayos ko ang aking puting blusa at ang aking buhok. Pinili ko ang isang formal na kasuotan na may tindig na kalmado at matatag upang harapin ang mga taong dati kong tinuring na pamilya. Ang aking puso ay tumitibok ng normal. Wala ng takot, wala ng mga luha. Lahat ng sakit ay natupok na. Ngayon, ang tanging natitira sa akin ay ang determinasyong ipaglaban ang hustisya hanggang sa huli. Pagpasok sa korte, isang solemne at tahimik na kapaligiran ang bumalot sa lahat. Ang mga upuan para sa mga kamag-anak at mga may kinalaman sa kaso ay puno na. Karamihan sa kanila ay mga kamag-anak ni Paulo. Mula sa mga tiyuhin at tiyahin sa probinsya hanggang sa mga pinsan sa syudad, lahat sila ay naroroon para saksihan ang pagpaparusa sa isang suwail na manugang. Nang pumasok ako, lahat ng mata ay napako sa akin. Ang mga bulungan ay maririnig, kasama ang mga mapanuyang tingin. Isinawalang bahala ko ang lahat. Naglakad ng diretsyo patungo sa pwesto para sa akusado, at buong pagmamalaking tumayo sa tabi ng aking abogado. Sa hanay ng mga nagsasakdal, si Aling Dolores ay gumaganap ng pinakamahusay na pag-arte sa kanyang buhay. Imbes na mga mamahaling damit, sinadya niyang magsuot ng isang lumang bestidang kulay kape. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at ang mukha ay mukhang pagod at kawawa. Para siyang isang mahirap na ina. Mula sa probinsya na pinagsamantalahan, patuloy niyang ginagamit ang isang lumang panyo para punasan ang mga luhang walang tigil na dumadaloy. Ang kanyang mga hikbi
ay umalingaw-ngaw sa buong korte, na nakakaawa sa sinumang makarinig. Ginagampanan niya ang papel ng isang perpektong biktima. Isang kaawa-awang biyenan na niloko ng kanyang manugang. Sa tabi niya ay si Paulo, ang lalaking asawa ko. Nakasuot siya ng kulay abong polo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Mula nang pumasok ako, hindi niya ako tiningnan, kahit isang beses. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkakrus. Ang kanyang kalamigan ay tila naglalagay ng isang malinaw na linya na nagpapatunay ng kanyang ganap na pagtalikod sa asawang nakatayo sa harap ng hukuman. Sa kabilang panig ng biyenan ko ay si Liza, ang tusong kapatid na gumaganap bilang isang masunuring anak. Patuloy niyang hinahaplos ang dibdib ng kanyang ina, nagbubuhos ng tubig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng galit at sakit, at paminsan-minsan ay tinitingnan ako ng may mapanuyang ngiti. Nang ipahayag ng hukom ang pagsisimula ng paglilitis, tumahimik ang lahat, tumayo ang kinatawan ng prosekusyon para basahin ang sakdal. Bawat salita ay malinaw at matigas. Inakusahan ako sa sakdal na sinamantala ang kahinaan ng pamilya. Pineke ang pirma at gumamit ng mga tusong paraan para magnakaw ng napakalaking halaga, partikular na 7 milyong piso. Ang mga argumento ay batay sa resibo, video, at magkakaparehong testimonya ng pamilya na lumilikha ng isang perpektong patibong. Ang tensyon sa korte ay tumindi. Lahat ng sisi ay nakatutok sa akin. Ang iyak ni Aling Dolores ay nagdulot ng galit mula sa mga manonood. Ngunit sa gitna ng bagyo, nanatili akong kalmado. Tumingin ako sa pulseras na pilak sa aking pulso, nararamdaman ang pagkakaroon ng maliit na memory card sa loob. Ang aking biyenan at hipag ay abala sa kanilang sariling palabas, tiwalang sila na ang panalo. Ngunit hindi nila alam na ang aking nakamamatay na ganti ay nagsisimula pa lamang. Parang naubos ang hangin sa korte matapos basahin ng taga-usig ang mahabang sakdal. Patuloy na bumabato sa akin ang mga tingin na parang bala mula sa pamilya ng aking asawa, na tila gusto akong patayin sa kanilang mga tingin. Ngunit, nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking mga mata ay kalmadong nakatingin sa hukom. Nang hilingin ng hukom na magsalita ang akusado at ang kanyang abogado, dahan-dahang tumayo ang aking abogadong si Attorney Reyes. Kalmado ang kanyang mukha. May tindig ng isang bihasang abogado. Inayos niya ang kanyang salamin at nagsalita sa isang malinaw at malakas na boses na bumasag sa katahimikan. Unang-una, mariin niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon. Naglahad siya ng mga matitibay na ebidensya mula sa kumpanya tulad ng CCTV, biometrics, at sinumpaang salaysay ng aking mga katrabaho na nagpapatunay na nasa opisina ako noong oras na iyon. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Humingi ng pahintulot si Attorney Reyes na magpakita ng isang espesyal na dokumento sa malaking screen. Ito ay ang detalyadong bank statement ni Aling Dolores. Isang dokumento na nakuha ng mga investigador dahil sa aking pahiwatig. Nang lumitaw ang mga numero sa screen, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ginamit ni Attorney Reyes ang isang laser pointer para ituro ang mga kahina-hinalang transaksyon sa loob ng nakalipas na 2 buwan. Malinaw niyang ipinakita na bago pa man mawala ang 7 milyong piso, ang account ni Aling Dolores ay unti-unti nang binabawasan ng maliliit na halaga, may araw na 15,000. Ang kabuuang halaga na tahimik na nawala ay umabot sa 1.2 milyong piso. At ang pinakakapansin-pansin, lahat ng mga transaksyong ito ay napunta sa iisang account na nakapangalan kay Rico. Idinagdag ni Attorney Reyes ang impormasyon tungkol kay Rico. Isang lalaking walang trabaho, madalas sa mga sugalan, at kasintahan ni Liza. Sa pagbanggit ng pangalan ni Rico, ang mukha ni Aling Dolores na namumula sa kaiiyak ay biglang namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Liza naman ay hindi na rin mapakali, nanlalaki ang mga mata at pinagpapawisan. Halatang hindi sila handa na mabunyag ang lihim na ito sa harap ng lahat. Agad na inutusan ng hukom si Aling Dolores na ipaliwanag ang 1.2 milyon. Pilit siyang tumayo
halos matumba. Pautal-utal niyang sinabi na iyon ay perang ipinautang niya kay Rico para sa isang coffee shop business. Iginiit niyang pera niya iyon at may karapatan siyang ipahiram ito kaninuman. Ngunit, ang kanyang palusot ay agad na binali ni Attorney Reyes. Hinamon siya ni Attorney Reyes na magpakita ng anumang kasulatan ng utang o kontrata. Tinanong din niya kung saan ang address ng coffee shop. Sa harap ng sunod-sunod na tanong, natigilan si Aling Dolores. Wala siyang maipakitang papeles dahil ang totoo, ang pera ay ninakaw ni Liza para sa kanyang nobyo. Ang kanyang pag-aalinlangan ay naglantad sa lahat. Sa mga upuan, ang bulungan ay nagbago ng direksyon. Ang mga tao ay nagsimulang magduda sa mag-ina. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nagsimulang masira. Hindi binigyan ni Attorney Reyes ng pagkakataong makahinga ang kabilang panig. Ipinakita niya ang kanyang pangalawang atake na nakamamatay. Humingi siya ng pahintulot na ipakita ang isa pang video. Ang screen ay nagpakita ng isang abalang kalye sa Maynila sa gabi. Ang focus ay isang ATM kung saan malinaw na nakunan ang mga transaksyon sa pag-withdraw mula sa account ni Rico sa loob ng 2 buwan. Malinaw sa screen na isang babae ang paulit-ulit na lumilitaw para mag-withdraw ng makakapal na pera. Maingat ang pananamit ng babae para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sombrero, face mask, at maluwag na jacket. Sa bawat pag-withdraw, palihim siyang tumitingin sa paligid bago mabilis na umalis. Ngunit gaano man kagaling ang disguise, ang mga kilos at tindig ay mahirap itago. Ipinahinto ni Attorney Reyes ang video sa ilang close-up na kuha. Una, ang pulang mamahaling bag na suot ng babae. Isang limitadong edisyon na regalo ko mismo kay Liza noong kaarawan niya. Pangalawa, ang singsing na gintong piyaw sa kanyang daliri. Kaparehong-kapareho ng suot ni Liza sa korte ngayon. At ang pinakamatibay na ebidensya, ang kanyang nakasanayang pagdekwatro ng binti habang naghihintay. Isang ugali na nakuha niya mula sa isang dating sprain. Humarap si Attorney Reyes kay Liza at diretsahang sinabi na siya ang babae sa video. Iginigiit niyang palihim na ginamit ni Liza ang telepono ng kanyang ina para maglipat ng pera sa nobyo niya. Pagkatapos ay siya mismo ang nag-withdraw para itago ang bakas. Sa mga matatalim na akusasyon at hindi maikakailang ebidensya, tuluyang nawalan ng kontrol si Liza. Ang kanyang maskara bilang mabait na anak ay gumuho. Tumayo siya. Sumisigaw at minumura ang abogado. Tinatawag itong sinungaling. Ipinipilit niyang maraming nagbebenta ng ganoong bag at singsing. At maraming tao ang may ganoong tindig. Ngunit ang kanyang pagkataranta ay naglantad lamang sa kanya. Nagkagulo ang korte. Sumali si Aling Dolores sa pagsigaw. Umiiyak para sa kanyang anak. Pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo, nananawagan ng kaayusan. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin ako kay Paulo. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Tinitigan niya ang screen, pagkatapos ay ang kanyang kapatid na sumisigaw. Ang malupit na katotohanan ay unti-unti nang naglalahad. Bilang isang inhinyero, sapat ang kanyang talino para maintindihan kung gaano kalohikal ang mga ebidensya. Ang kanyang bulag na paniniwala sa kanyang ina at kapatid ay nagsisimula ng gumuho. Ang martilyo ng hukom ay muling nagpatahimik sa korte. Ngunit ang tensyon ay mas matindi pa. Hindi pinansin ni Attorney Reyes ang mga sigaw ni Liza. Kalmado niyang inilabas ang kanyang huling alas, isang ebidensya na tuluyang magpapabagsak sa pamilya ng aking asawa. Humingi ng pahintulot si Attorney Reyes na ilahad ang resulta ng cross-investigation ng pulisya, isang siyentipikong ebidensya na hindi maikakaila. Muling nagbago ang imahe sa screen. Ngayon, ipinakita nito ang isang mapa ng ruta na binuo mula sa 12-dosenang mga traffic camera at CCTV. Ginamit ni Attorney Reyes ang isang laser pointer para ipakita ang isang malinaw na landas. Nagsimula ang video kay Liza na may dalang itim na plastic bag. Sumunod, nakunan siya ng kamera ng isang milk tea shop na pumasok sa banyo. Pagkalipas ng 15 minuto, isang babaeng balot na balot ang lumabas.
Ang ruta ng babaeng ito ay eksaktong papunta sa bangko. Pagkatapos umalis sa bangko, sinundan siya ng video sa isang makitid na eskinita. Doon, nakunan siya ng kamera ng isang tindahan na lumabas na nakanormal na damit na ulit at walang dala. Ang buong ruta mula sa pag-alis, pagpapalit ng damit, transaksyon, hanggang sa pagtatapon ng ebidensya ay naipakita ng detalyado. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Hawak ni Attorney Reyes ang isang dokumentong may pulang selyo mula sa forensic lab. Batay sa ruta, hinalughog ng mga pulis ang eskinita. Sa isang basurahan, natagpuan nila ang isang itim na plastic bag. Sa loob nito ay ang buong disguise, damit, peluka, face mask, at sapatos na may dagdag na takong. Ipinadala ng pulisya ang lahat ng ito para sa biological testing. Ang resulta ng DNA test ay malinaw. Ang pawis sa damit at mga buhok na naiwan sa peluka ay 100% na tumugma sa DNA ni Liza. Ipinahayag ni Attorney Reyes ng may diin. Si Liza ang babaeng nagpanggap bilang ako para isagawa ang paglilipat ng pera. Sa pagbanggit ng DNA at 100% match, parang nawalan ng lakas si Liza. Natumba siya sa kanyang upuan, namutla na parang patay, at hindi na makapagsalita. Ang katotohanan na sinuportahan ng agham ay tumusok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Si Aling Dolores ay hindi na rin makahinga. Hawak ang kanyang dibdib na parang inaatake sa puso. Ang buong korte ay sumabog sa galit at bulungan. Ang mga kamag-anak na dati kumakampi sa kanila ay napahiya. Napagtanto nilang ginamit lang sila. Sa kanilang mga mata, si Aling Dolores ay hindi na isang mabait na ina, kundi isang sakim at masamang babae. Tahimik kong pinanood ang pagbagsak ng pamilya ng aking asawa. Ang aking mga mata ay tumigil kay Paulo. Nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang umiiyak siya. Ngayon lang niya naintindihan ang tunay na kasamaan ng kanyang ina at kapatid. Nagsisisi siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinakamalaking tanong kung nasaan ang 7 milyong piso ay hindi pa nasasagot at iyon ang magiging huling tuldok sa trahedyang ito. Ang katotohanan tungkol sa disguise at sa resulta ng DNA ay isang nakamamatay na dagok sa depensa ng pamilya ng aking asawa. Ang buong korte ay puno pa rin ng pagkamangha at galit. Lahat ng mata ay nakatuon kina Aling Dolores at Liza, hindi na may awa, kundi may matinding pagkamuhi. Ngunit ang buong larawan ng krimen ay may kulang pang isang mahalagang piraso. Pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo, nanawagan ng kaayusan, at pagkatapos ay tumingin kay Attorney Reyes. Hinihiling na linawin ang pinakamalaking tanong. Saan napunta ang 7 milyong piso? At bakit nasa bulsa ko ang resibo? Kalmadong ngumiti si Attorney Reyes. Ang kanyang kumpiyansa ay nagbigay sa akin ng lakas. Humingi siya ng pahintulot na ipakita ang huling dokumento. Nagbago ang screen at ipinakita ang isang detalyadong diagram ng daloy ng pera. Itinuro ni Attorney Reyes ang pinagmulan ng pera. Salungat sa mga sigaw ni Aling Dolores, ang 7 milyong piso ay hindi nawala. Ito ay direktang inilipat sa isang bank account na nakapangalan kay G. Leo Reyes. Nang marinig ang pangalang iyon, muling nagkagulo ang mga kamag-anak sa korte. Kinumpirma ni Attorney Reyes ang pagkakakilanlan ng may-ari ng account. Si G. Leo Reyes ay walang iba, kundi ang kapatid mismo ni Aling Dolores, na nakatira sa Batangas. Ipinakita ng diagram na pagkatapos isagawa ni Liza ang transaksyon, ang buong 7 milyon ay agad na pumasok sa account ng kanyang tiyuhin at nanatili doon hanggang ngayon. Ang buong masamang plano ng mag-ina ay tuluyan ng nabunyag. Gamit ang ebidensya, pinagtagpi-tagpi ni Attorney Reyes ang katotohanan. Ginamit ng mag-ina ang 7 milyong pisong palabas na ito upang pagtakpan ang 1.2 milyon na unang ninakaw ni Liza. Ang layunin nila ay ipakulong ako upang malinis ang kanilang pangalan, maangkin ang aking kondo, at hayaang makapag-asawa ng iba si Paulo. Samantala, ang 7 milyon ay ligtas na nakatago sa account ng kapatid ni Aling Dolores, na plano nilang bawiin kapag tahimik na ang lahat.
Isang napakatuso at malupit na plano para itulak ang isang walang malay na manugang sa kapahamakan. Dito, sumabog na ang korte sa galit. Ang mga kamag-anak na dati naniniwala kay Aling Dolores ay napahiya, natanto nilang ginamit lang sila. Bumagsak si Aling Dolores sa sahig. Hindi na makatayo. Si Liza naman ay umiiyak na lang sa takot at kawalan ng pag-asa. Nagsimula na ang kanilang pagbabayad sala. Ngunit para sa akin, ito na ang oras para ako mismo ang magtapos sa aking pagdurusa. Sa puntong ito ng paglilitis, lahat ng ebidensya mula sa aking abogado ay tuluyang nagpabagsak sa sakdal. Ang batas ay hindi natutulog. Ang mga salarin ay nasukol na. Hiniling ng hukom na magbigay ako ng aking huling pahayag. Mula sa simula, nanatili akong tahimik. Ngayon na ang oras para magsalita ako. Hindi para magpaliwanag, kundi para magbigay ng huling parusa sa kanilang mga bulok na konsensya. Dahan-dahan akong tumayo, kalmado at matatag. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang makapal na folder. Ito ay naglalaman ng lahat ng aking mga talaan sa trabaho, mga dokumento, at mga resibo na may aking tunay na pirma sa loob ng 5 taon. Iniharap ko ito sa korte. Ipinapaliwanag na kahit sinong eksperto ay makikita ang malaking pagkakaiba ng aking libu-libong malakas na pirma kumpara sa nanginginig na peking pirma sa resibo. Pagkatapos, humarap ako sa kanila. Ang aking mga mata ay dumaan kay Aling Dolores na nakayuko, kay Liza na humahagulgol, at sa huli, tumigil sa namumutlang mukha ni Paulo. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking nagpahuli sa akin, ay hindi makatingin sa akin. Huminga ako ng malalim. At sa isang malakas at malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong korte, sinabi ko, ang dapat umamin ng kasalanan dito ay hindi ako, kundi ang mga taong kadugo mo. Pagkasabi ko niyon, dahan-dahan kong tinanggal ang pulseras na pilak sa aking pulso. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Binuksan ko ang lihim na lock nito at inilabas ang isang napakaliit na memory card. Itinaas ko ito at hiniling na i-play sa screen. Nang magsimula ang video, tumahimik ang lahat. Ang sala ng aming kondo ay lumitaw. Nakita ng lahat sina Aling Dolores at Liza na nagpaplano. Narinig nila ang kanilang mga tawanan at masasamang balak. Nakita nila si Liza na nagsasanay maglakad at pumirma. At ang pinakamasakit, narinig nila ang kanilang mga halakhak habang iniisip ang aking pagkakakulong. Nang matapos ang video, parang sumabog ang isang bomba. Sumigaw si Liza. Humihingi ng tawad. Si Paulo ay tuluyang bumagsak. Umiiyak ng malakas. Ngayon lang niya naintindihan ang tunay na kasamaan ng kanyang ina. At kapatid, ngayon lang niya natanto na naging kasabwat siya sa isang krimen. Sinira ang kanyang sariling pamilya. Labis ang kanyang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang pulseras ng aking lola ay nagampanan ang misyon nito. Sa harap ng mga hindi maikakailang ebidensya. Mula sa mga saksi, material, hanggang sa mga video at audio recording, tuluyang bumaliktad ang kaso. Ang hukom ay mukhang napakaseryoso. Pinukpok niya ang kanyang martilyo. Ipinahayag ang pagtatapos ng paglilitis. Dahil sa bigat ng kaso na may mga palatandaan ng organisadong krimen, ipinag-utos ng korte na ibalik ang kaso sa pulisya para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kina Liza at Aling Dolores para sa pamemeke, pandaraya, at paninirang puri. Ang hatol ay parang isang habambuhay na sentensya sa mag-ina. Ang batas ay naging makatarungan. Ang mga gumawa ng masama ay kailangang magbayad. Hinimatay si Aling Dolores at dinala ng mga mediko. Si Liza naman ay kinaladkad ng mga pulis palabas, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Habang nagsisialisa ng mga tao, lumapit sa akin si Paulo. Ang kanyang mukha ay wasak. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Nagmamakaawa na patawarin ko sila. Naiurong ang kaso para sa kapakanan ng kanilang 7 taong pagsasama. Sa pagtingin sa lalaking nagmamakaawa sa harap ko, hindi ako nakaramdam ng galit kundi awa. Dahan-dahan akong umatras. Tinabig ang kanyang kamay. Tumingin ako sa kanyang mga mata. At sa isang mahinahon ngunit matatag na boses sinabi ko, ang pagsasama natin ay namatay noong araw
na tinawagan mo ang mga pulis para pusasan ako at palayasin. Habang nagmamakaawa akong pakinggan mo, ang tiwalang nasira ay hindi na maibabalik. Tungkol naman kina Aling Dolores at Liza, tumanggi akong makialam. Nagkasala sila, kaya dapat nilang harapin ang batas. Iyon ang presyo na dapat nilang bayaran para matuto. Sa lobby ng korte, kinuha ko mula sa aking bag ang isang pirmadong annulment petition. Inilagay ko ito sa kamay ni Paulo. Hinihiling na ayusin niya ito sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, hiniling ko ang pagbebenta ng kondo at ang patas na paghahati ng aming mga ari-arian. Malinaw kong sinabi na kukunin ko ang lahat ng nararapat sa akin. Bawat sentimo ng aking dugo at pawis. Hawak ni Paulo ang mga papel, nanginginig at bumagsak sa hagdanan ng korte. Walang magawa habang pinapanood ang pagguho ng lahat. Tumalikod ako at naglakad papalabas. Ang kalangitan sa Maynila pagkatapos ng bagyo ay napakaliwanag. Ang sikat ng araw ay suminag. Pinalayas ang kadiliman ng mga nakaraang araw. Tumayo ako sa gitna ng malawak na espasyo. Huminga ng malalim, nararamdaman ang hangin ng kalayaan. Ang aking puso ay payapa. Ang laban na ito ay tapos na. Ang masama ay nagbayad na. At ako naman, ay pinalaya ko na ang aking sarili. Ngumiti ako habang nakatingin sa hinaharap, kung saan isang bagong bukas ang naghihintay sa isang babaeng malaya, may dangal, at puno ng buhay. Sa pagsasara ng kwentong ito, marahil ay napagtanto natin na ang kasakiman at pagkamakasarili ay maaaring bumulag sa mga tao na nagiging sanhi para yurakan nila ang moralidad at pagmamahal sa pamilya. Ang pinakamalalim na aral ay ang halaga ng pagsasarili at katatagan ng isang modernong babae. Tayong mga babae, kahit gaano pa natin isakripisyo ang lahat para sa pamilya, hindi dapat nating kalimutan ang pagiging alisto at ang kakayahang protektahan ang ating sarili. Ang bulag na pagpaparaya ay hindi laging nagdudulot ng kaligayahan. Bukod dito, ang kwento ay isang malinaw na patunay ng batas ng karma. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Ang mga gumagamit ng masasamang paraan para saktan ng iba ay hindi makakatakas sa hustisya at sa kanilang sariling konsensya. Minsan, ang tunay na kalayaan ay hindi nasa paghihiganti, kundi sa katapangang bitawan ang mga taong walang utang na loob. At magsimulang muli, sana, bawat babae ay magkaroon ng sapat na lakas at talino para maging may-ari ng sarili niyang kapalaran. Dahil pagkatapos ng ulan, darating ang kapayapaan kapag alam nating protektahan ang ating sariling dangal.